Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 63, Being Part of Someone's Happiness. Story time. One Friday afternoon, I was with my two friends and naglalakad kami sa mall. Biglang may nakita at nagustuhan ang isa kong kaibigan na gusto niyang bilhin. At sabi ng isa ko pang kaibigan, sige bilhin mo, ako ang magbabayad. The end. Ito na siguro ang pinakamaiksing kwentong na i-share ko sa Sarah's Bedtime Stories, pero isa siya sa mga memorable para sa akin. Bakit? Kasi hindi ko makalimutan yung mukha ng kaibigan ko nung narinig niya yung mga katagang, sige bilhin mo, ako ang magbabayad. Sabagay, sino ba naman sa atin ang hindi matutuwa at ngingiti ng abongga kapag may mabibili tayong bagay tapos libre pa? Naalala ko tuloy, bakit pa ko wala akong nabili that time? Dapat pala nagpabili rin ako. Sana nagturo din ako na ako rin, bili mo rin ako nito. Kidding aside, we are just so blessed to have this generous friend. Totoo yun. Hi, generous friend! Baka naman! Kidding aside, that memorable story for me was the reason why I thought of this podcast episode. Seriously, I cannot forget that story because it's so genuine. That face, that smile, happiness. Happiness because of someone. I remember, ako rin, I have that face. Yung genuine smile ko kapag nakakakain ako ng paborito kong pagkain and then merong isang pitchel ng Nestea na may pinukpok na yelo sa pader. I also have that smile, that happiness kapag meron akong unexpected na regalo na natanggap out of nowhere. Bigla akong, talaga ba? At yung saya ko rin kapag yung mga kaibigan ko, tatawag sila, aayain akong mag-lunch out o kaya mag-dinner, tapos susunduin ako, tas ihahatid ako para lang makagala ako. That's a different happiness for me because of other people, or happiness because of someone. Masarap sa pakiramdam kapag merong mga tao na gusto kang maging masaya or gusto kang mapasaya. But take note that there is also this joy when making other people happy. Masarap din sa pakiramdam kapag ikaw ang nagpapasaya sa ibang tao. Ngayon, I want to ask you a question. Kaninong happy face ang naaalala mo na ikaw ang rason? Sino ang tao na napasaya mo? It's either yung huli mong napasaya or yung lagi mong napapasaya. Share mo naman. Siyempre, hindi lang naman dapat kayo ang sumagot. Ako rin. So, kung tatanungin niyo ako kung kaninong mukha ang naaalala ko na napapasaya ko, actually marami. Marami akong napapasaya. Have. Masarap akong kasama kasi, nakakatawa. Binuhat yung sariling bangko. I mean, of course, there are a lot of people in my life na masasabi ko na napasaya ko or napangiti ko. May naalala nga ako, sabi sa akin ng isang matagal ko ng kaibigan na napapangiti ko raw siya at yun yung pinaka-best na regalo ko sa kanya. Hindi galing sa akin yun, galing sa kaibigan ko yun. Nakakataba ng puso na napapasaya mo ang ibang tao. 'Di ba? Pero if ako yung tatanungin nyo kung ano yung mga paborito kong mukha na napapangiti ko, meron akong 3 sagot. Una, yung mga paborito kong tricycle driver doon sa amin sa San Agustin. Alam nyo ba, dati, basta pag ako na yung bumaba sa jeep or sa minibus, sobrang taas talaga ng ngiti nila. Yung parang abot tenga yung ngiti.
Tapos naiisip ko, ano ba to? Nakakakita ba sila ng anghel or ng Diyosa or ng artista? Wow! Kasi sobrang ngiti talaga nila na nakita nila ako na ako yung magiging pasahero nila. Kung tutuusin, wala naman akong gagawin dito. Uuwi lang naman ako. Hindi naman big deal sa akin kung dahil lang naging pasahero nila ako, 'di ba? Kasi kailangan ko rin naman 'yun, pero nagiging or nagsasmile sila because of that. Another thing, I think hindi ko alam if na-share ko na to sa podcast ko, pero meron akong isang paboritong mukha ng isang pasahero na nakasabay ko noon habang pauwi ako from SM Pampanga to Lubao. Kasi pagod na ako. So, meron akong burger. If I'm not mistaken, that is Yum Burger. 'Di ba? Alam mo yung amoy ng Yum Burger? As in talagang hindi siya nawawala. Nandyan siya, 'di ba? So, habang kinakain ko yon, siguro sarap na sarap akong kumakain ng burger. Tuwa talaga siya. Hindi yung tuwa na, hindi ganun na. As in, tuwa siya na, ewan ko, parang ang saya niya lang that time na nakita niya akong nag-e-enjoy sa Yum Burger. That's the second thing. Hindi ko siya kilala, pero napangiti ko siya. And the third one, yung mga mukha ng estudyante ko kapag nagkukwento ako ng ganito sa loob ng classroom or kapag nag-activities kami sa MIL. Alam nyo ba, kaya hindi ko yun makalimutan or yun yung mga paborito ko kasi yun yung naging inspirasyon ko kaya ako nag-umpisa ng Sarah's Bedtime Stories. Kapag nagre-record ako ng ganito, iniisip ko sila yung kausap ko kasi they were very good listeners that time. Alam mo yung mga mukha nila, kala mo totoong-totoo talaga yung sinasabi ko. Parang gandang-ganda sila sa akin pag nagkukwento ko. And that gave me the confidence to be myself in front of you. Na dati takot akong gawin to, yung humarap sa camera, i-record ang sarili at magkwento. Kaya ko lang gawin to sa kanila dati. Kaya kapag mga mukha na napapangiti, laging kasama doon yung mga estudyante ko dati. Hi to my former students na grown-ups na ngayon. Kumusta kayo guys? I miss you. Akala ko dati, yun na yun. Yun na yung masaya sa pagiging rason para maging masaya ang ibang tao. Of course, kasama na rin dyan yung mga pagkakataon na may ginawa kang effort for someone, nagbigay ka ng regalo, nanlibre ka, binati mo siya ng happy birthday. Maraming mga ganong ways para mapasaya mo yung ibang tao. Pero itong mga tatlo na to, bakit ko sila paborito? Kasi pakiramdam ko, kahit yung mismong sarili ko lang, kaya kong maging rason para maging masaya yung ibang tao. What I'm saying is that it's just me. Personal ko na pagkatao yon. Parang as a person, ganun ako. Tas hindi ko alam na bilang kahit gano'n lang pala ako kasimpleng tao, kaya ko rin palang maging masaya. Or kaya ko rin palang magpasaya ng ibang tao. Parang ito yung sinasabi nila na your presence is already the gift. Totoo pala yun. At yun yung rason kung bakit ito yung mga paborito kong happy faces ng mga tao. Na feeling ko naman, ako yung rason. Or ako yung nagbigay ng ngiti na yun. Wow! Feeling! Pero bukod doon, as I get older, I realize na there is another type of joy, a deeper kind of joy, when you are not just making others smile, or you're not just being a reason for their happiness. There is a deeper joy when you also share the struggles with these people. Mas masarap pala kapag hindi ka lang kasama sa saya, pero kasama ka rin sa lungkot at mga pagsubok. Parang yung kanta na, sa lungkot at ligaya kami, kasama mo. Diba? If you are enjoying this episode, you'll love my books even more. Na-realize ko to when one of my friends was onto something.
something na importante sa kanya, something na passionate siya, at something na alam kong nag-excel siya doon. Hindi niya man directly sinabi sa akin kung gaano kahalaga sa kanya yung bagay na yon. Alam ko na kapag na-achieve niya yon, sasaya siya, at alam kong kapag hindi, ikalulungkot niya. And during those times, nagkukwento siya sa akin about that. Alam ko na wala naman akong ibang matutulong kundi magdasal at makinig sa kanya. Kasi that's the least that I can do. Alam ko naman na kaya ng kaibigan ko yun kasi malakas ang paniniwala ko sa kanya. As in, buong-buo yung tiwala ko na kaya niya. Kaya lang, yun yung nakakatuwa sa amin ng kaibigan ko na to kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Ganon din ako. Kahit gaano sabihin sa akin ng mga ibang tao na kaya ko, minsan lalo akong kinakabahan. Kasi parang napipressure ako na, ay, naniniwala sila sa akin. Baka pag hindi ko to nagawa, hindi na sila maniwala. Parang ganon yung thinking ko. So, kinda like, naiintindihan ko siya. Kasi ganun din ako kapag ako yung nasa sitwasyon niya. Parang ganun. So, like what I was saying, tiwala ko sa kanya. Pero may mga pagkakataon talaga sa buhay natin minsan na kahit alam natin kaya natin, nagdududa pa rin tayo. Nandun yung mga what ifs, ganyan. So, as a supportive friend, what I did was just to be there, just to listen. Kasi alam ko na kung ako yung nasa sitwasyon niya, ganun rin yung kakailanganin ko. So fast forward, na-achieve nung kaibigan ko yung gusto niyang ma-achieve. So nung sinabi niya sa akin yung news na nakuha niya, yung goal niya, call me OA, pero naiyak ako. Kilala nyo, yung mga kaibigan ko, kilala nila ako na kapag may nararamdaman ako, I always say it. Hindi ako nagko-conceal, hindi ko pinipigilan. I express what I feel. So, naiyak ako nung sinabi niya. Yung parang mas natuwa pa ako sa kanya. Siya yung naka-achieve, pero as a OA friend. Pero naisip ko, kaya siguro ako naiyak kasi nakita ko yung journey niya. Naging part ako somehow nung mga times na nagda-doubt siya or mga times na nagkakaroon siya ng what ifs. Tapos naisip ko na ganun pala yung joy kapag nakita mo yung behind the scenes, kapag nakita mo yung process. Usually kasi yung mga kaibigan ko, ang sinishare na lang nila is yung final results, yung wins. Pero meron din ako mga kaibigan na nagkukwento pati yung mga struggles nila, yung kaba nila. Pero mas masaya pala kapag nakita mo yung journey ng kaibigan mo kasi parang mas mararamdaman mo yung joy niya kasi alam mo na pinaghirapan niya yun. Iba yung saya kapag nakita mo yung behind the scenes, nakita mo yung road to winning days, gano'n. Tapos, iba yung fulfillment na nakita mo yung shift from praning days, pagod days, to winning days, and achievement days. Ganon. And dun ko lalong na appreciate yung tinatawag nilang gift of friendship. Kasi ganon pala kahalaga yung mga supportive na kaibigan sa buhay natin. I know I've said this a lot of times in my podcast episodes na ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ka ng kaibigan na kaya mong sabihan ng mga problema mo at kaya mong i-celebrate ang mga wins mo. After that, nung na-achieve ng friend ko yung goal niya, I was so genuinely happy para sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, ibang klase daw akong magbigay ng suporta. Nung sinabi niya sa akin yun, na-appreciate ko rin yung sarili ko as a friend na ay may purpose naman pala ako as a kaibigan. Hindi lang naman pala ako yung kaibigan na pwede mo lang makasama, makakwentuhan. Kaya ko rin naman palang maging supportive friend. Tapos iniisip ko, paano ko yun nakayanang gawin? And then na-realize ko na I was once like this friend of mine na onto something, kinakabahan,
kailangan ng support system. But during those times, I was so blessed to have not just one, two, but a lot of people supporting me, listening to me, and sharing words just for me to feel at ease or to feel comfortable about myself, to feel confident about myself. I remember that time, nung nag-comprehensive exam ako for my public admin program. And nung time na yon hindi ako ganun ka-confident kasi hindi naman ako government employee. So, may mga pagkakataon na hindi ko forte yung sagutin yung mga ibang tanong. So, kabadong-kabado talaga ako. Tapos, naalala ko nun sa journal ko, merong 2 pages doon na puro words yon ng mga tao na naging parte ng buhay ko. Yun yung mga words nila na lumakas ang loob ko, na kapag binabasa ko yun, nawawala yung nervyos ko. Kasi ayaw ko yung nag-aantay ng resulta. Kaya nga hindi ako nag-take ng board exam or hindi ako kumuha ng course na may board exam kasi hindi ko kakayanin maghintay. Yung the agony of waiting, hindi ko yun gusto or ayoko yun ma-experience. Kaya nung sinabi sa akin ng kaibigan ko na ibang klase akong magbigay ng suporta, I want to give credits dun sa mga taong unang sumuporta sa akin. Kasi kung hindi nila pinaramdam sa akin yun, kung hindi nila ako tinuruan paano maging supportive, hindi ko yun kayang ibigay sa ibang tao. And dun ko na-realize yung magic ng friendship. Kasi una akong nakatanggap ng ganong klaseng suporta from other people. And now, I was able to give it back to others. Ng natural, ng genuine, na parang it came out naturally. Ganon. Kaya parang mas ramdam nung kaibigan ko yung suporta ko sa kanya. Parang yung movie na Paying It Forward, na it makes the world a prettier place when you are able to share with other people the goodness that you've experienced. So, I'm so grateful for my friends. Doon ko na-appreciate na napaka-pasensyosa ng mga kaibigan ko na to sa akin kasi ang dami kong mga moments na ganun sa kanila. You know who you are, guys. Thank you so much. Pero alam nyo ba, bago ko na-realize lahat ng to, there was also one time in my life na nag-doubt din ako sa sarili ko as a supportive friend. Na-feel ko na parang, am I a good friend? Kasi there was one time, I have this friend na onto something then. And I was trying to be the supportive friend. Pero sinabi niya talaga sa akin na hindi ako nakakatulong. Yung parang hindi ko nakukuha yung mga right words or hindi ko nagagawa yung right things para ma-feel niya na supportive ako. To the point na parang ako yung naging rason kung bakit siya na-pressure. And sinabi niya yun sa akin. That time, hindi ko siya directly pinaniwalaan kasi I know that there are people na nagsasabi sa akin na inspiring ako. Unang-una na dyan yung mga estudyante ko. Yung laging nagpapasalamat sa akin kasi na-inspire ko daw sila, ganyan. And also, dahil natutunan ko rin na self-worth comes from within, parang pinanindigan ko yun na hindi porket sinabi niya, yun na yung totoo. So, parang pinaprocess ko siya sa utak ko. Hindi ko siya directly pinaniwalaan, pero pinag-isipan ko siya. And naka-apekto siya sa akin kasi dahil dun sa sinabi niya na yon, feeling ko naging nonchalant ako. Hindi ako naging friendly. Yung I'm just doing the usual, yung expected kanon. Hindi ko nailabas yung totoong ako when it comes to being a supportive friend. Kinda like saying, hindi ako iyon. Hindi yun yung Sarah as a supportive friend. So for a long time, ganun yung naging personality ko. But because of this story that I shared, na-realize ko na if you are with the right friends, if you are with the right circle, it's easy for you to show who you are. Kaya siguro mas naramdaman ng kaibigan ko yung suporta ko sa kanya kasi hinayaan niya akong maging ako sa kanya.
And dahil hinayaan niya ako, because binigyan niya ako ng space to be me, to be myself, hindi lang siya yung natulungan ko dun sa sitwasyon niya eh. Mas tinulungan niya akong matanggap at ma-appreciate ang sarili ko as a friend. Alam niyo ba, after that, na-realize ko na, isa pa rin pala akong isang tunay na kaibigan. Isa rin pala akong supportive friend. Parang nagkaroon ako ng badge na gano'n. Ewan ko, I feel so fulfilled na may purpose akong gano'n sa buhay ko. My thoughts, it's always a joy to find people who accept and appreciate you for who you are. Pakiramdam ko ngayon, I found the circle that I want and the circle that I need. Finding the right circle of friends is like finding a family that I can have for the rest of my life. And it's a joy on a different level. Doon ko naisip na kaya siguro ako masaya sa buhay ko ngayon kasi nahanap ko yung mga kaibigan na tinuturing ko na family and mga kaibigan na gusto kong makasama for the rest of my life. Well, so to end this podcast episode, it's amazing to be happy because of other people. And it's also amazing to be someone else's reason to be happy. But you know what? There's a deeper joy and fulfillment when you are sharing not just the joy, but also the struggles and the journey with your friends or with the people who are valuable to you. I hope that when you find these friends in your life, I hope you can treasure them because believe me, they are life's greatest treasure. So, hey, this is Sarah and this is Sarah's Bedtime Stories. If meron kang nagustuhan, if meron kang gustong itanong, please do comment on the comment section. I'll answer them. And if you enjoyed this episode, I hope you can give it a like and share it with others and tag me at Sarah's Bedtime Stories. Again, this is Sarah and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night! Mwah!